Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang Amen. pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, sa hindi namin pagiging tapat, sa aming mga tungkulin, sa aming mga responsibilidad, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagsasaloob ng iyong mga salita, ng iyong mga kaloob, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa pagiging Kristiyano at mananampalataya namin sa pangalan lamang at hindi sa gawa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap
ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyan dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya na sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat.
May 4 na pari po na papuntang Tagaytay para sa kanilang taunang retreat. Medyo matraffic, nagtagal ang kanilang biyahe, kaya nagdesisyon itong 4 na pari na ito na nakasakay sa isang kotse na magkaroon ng sharing. Ang sabi ng isang pare, total, tayo-tayo lang naman ito. Mag-aminan na kaya tayo ng ating mga kalokohan, yung ating mga kapilyuhan. Sabi ng ibang pare, sige, sige, total, pare-pareho naman tayong pare, magkakapatid naman tayo. Sige nga, magkaroon tayo na lang talaga ng tapatan dito. Nagsalita yung una. Sabi ng una, mga brother priest, pagtatapat ko sa inyo, totoo niyan, chain smoker ako. Nakakailang pakete ako ng sigarilyo sa isang araw. Mahilig akong manigarilyo. Minsan nga, kinatok ako nung sakristan. Kasama ko sa kumbento. Akala nasusunog yung kwarto ko. Kasi ang kapal na nung usok ng sigarilyo na nanggagaling sa loob. Sabi nung ikalawa, ay, ako naman, sabi nung pangalawa. Ang totoo niyan, lasenggo ko eh. No? Yung tiyan ko ay parang ano yan eh. No? Mahilig akong uminom ng alak. Nakakailang bote ko at gusto ko pa nga yung mga imported. No? Gabi-gabi, hindi ako makatulog hanggat hindi ako nainom. Minsan nga sa umaga, nakakapagmisa pa ako. May hangover pa nga ako eh. Nako, sabi nung ikatlo, ako rin may aaminin sa inyo. Ang totoo niyan, mahilig akong bumili ng mga mamahalin. Imported yung aking t-shirt, imported yung aking pantalon, at itong sapatos ko, mamahalin ito. Ewan ko ba? Hindi ko maiwasan, masyado akong attracted sa mga mamahaling mga gamit. Pasensya na kayo. So, napansin ng tatlo, tahimik yung ika-4 na pare. Hindi nagsasalita yung ika-4 na pare. Taga-Quiapo pa yata yung paring iyon, ano? Sabi nung tatlo, o ikaw, bakit tahimik ka dyan? Mag-share ka naman, total, magkakapatid naman tayong pare, magtapatan na tayo dito. Napakamot ng ulo yung ika-4. Naku, pasensya na kayo, may aaminin din ako sa inyo. Ano naman yun sa iyo? Pasensya na kayo kasi ako naman, hindi ako sigarilyo, hindi ako alak, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit. Pero, mga kapatid, chismoso ko. Ano ba ang problema sa mga Pariseyo at Saduseyo? Nung sinabi sa Ebanghelyo na kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Paano ba natin ilalarawan yung pagsunod o righteousness ng mga eskriba at mga Pariseyo? Kung babalikan po natin ang ibang bahagi ng Ebanghelyo, matutunghayan po natin yung mga eskriba at mga Pariseyo, puro mga pasikat lang yan. No? Pag sila ay nasa isang handaan, piyesta, ang agad nilang pupuntahan yung upuang pandangal. No? Pinahahaba nila yung mga damit nila para magmukha silang mataas. Inahilan tulad din sila ng Panginoon sa isang nicho. Ang ganda sa labas, may pintura, marmol pa, pero yung loob, bulok. At minsan sinabi nga sa Ebanghelyo, mga eskriba at mga Pariseyo, ang galing-galing ninyo na magpatupad ng kautusan ni Moises, kagaya ng tithing, no? Ikapu. Pero wala naman kayong awa sa mga nahihirapan, ni hindi nyo gagamitin o tutulungan ng isang daliri ninyo yung isang taong nahihirapan. Puro kayo mapagpaimbabaw. Ipokrito ang sabing ganoon. Yun po ang, kung ilalarawan po natin, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos,
ang mga eskriba at mga pariseyo, mapagtatanto natin ito ay panlabas lamang, superficial, o ito ay ipokrito. Ah, panlabas lang lamang at ika nga hindi totoo. Minsan po, ang napapagbintangan natin dyan sa panahon ngayon, mga politiko, no? Kapag kampanya, nandyan sa tarangkahan ng iyong bahay, naka-smile, inaabot yung kamay nila. Campaign period, nakadamit pang masa, naka-t-shirt, naka-rubber shoes. Kapag campaign period, napakadaling puntahan. At sila pa mismo, imbitahan nila ang sarili nila sa mga okasyon sa barangay. Pero sa kabilang banda, kapag nahalal na, ni hindi mo na nga makita, ni hindi mo nga matawag, at parang hirap-hirap abutin, na kapag darating sa mga lugar natin, ni ayaw nating mahawakan kasi parang ang linis-linis nila at marami ng bodyguard. Tama po? Real talk lang yon. Pero alam niyo po, kahit naman tayong taga-simbahan, ganun din eh. Tayo rin naman po eh. Minsan hindi po rin natin nagagawa yung ating sinasabi. Yung ating debosyon, hanggang debosyon lang sa imahe ng Nazareno, pero hindi natin maramdaman ang ating emosyon sa mga tao na maliliit, na naaapi, nahihirapan, na pinananahanan din naman ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ni hindi maantig ang ating damdamin. Pagpila nga lang papasok ng simbahan, nagtutulakan pa. Di po ba? Nag-aagawan ng upuan. Napakalungkot pangitain iyon. Tayo ay sasamba, tayo ay magdarasal, pero yung pagpasok mo pa lang ng simbahan, naguunahan kayo sa pila, nagigit-gitan, at hindi natin mabigyan yung iba ng pagkakataon o ng daan. Di po ba? Ano ang dapat nating gawin? May ilan na kong mungkahi para ating maharap at maalis ang ating minsang pakiging ipokrito o panlabas lamang. Una, aminin po natin na hindi tayo perpekto. Aminin natin kapag nagkamali tayo. Mag-sorry tayo kung tayo ay nakasakit. Hindi komot ikaw ay relihiyoso at kada Biyernes ikaw ay naririto hanggang Linggo, ay hindi ka na magkakamali. Magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Kung kami nga nagse-celebrate ng misa, nagkakamali pa kami. Nagiging masungit kami minsan. Tumataas minsan ang aming boses. Aminin natin na tayo, pagka minsan, ay nakakaligtaan natin yung ating pagiging Kristiyano. Mag-sorry tayo sa ating anak kung tayo nagkamali. Mag-sorry tayo sa ating katrabaho kung tayo ay nagkamali. Mag-sorry tayo dun sa nakakaharap natin sa kalsada. Pag nasagi natin, nabunggo natin, mag-sorry po tayo. Sapagkat hindi naman tayo perpekto. Alam naman ng Diyos yon na hindi tayo perpekto sa lupang ito. Ang inihintay lang niya, humingi tayo ng paumanhin. Yun lang naman po. Okay? Pangalawa po ay ituloy natin ang ating pagiging deboto sa pagiging disipulo. Huwag tayong tumigil sa pagiging deboto. Alam niyo po, yung mga terorista nung ISIS nung panahon na yun, mga deboto rin po yun. Pero ang gusto natin, wag lang ganun kadeboto doon sa nakikita natin. Kailangan natin sundin ang katuruan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Makinig tayo sa kanyang salita. Magnilay tayo, pag-isipan natin, at pilit nating isabuhay kung ano yung mga salita
na naririnig natin mula sa Panginoon. Yan ang pagiging disipulo, nakikinig, natututo, at sumusunod sa kanyang mga kaparaanan. Ang ikatlo at huli, nagnais kong ibahagi sa inyo para maiwasan natin yung pagiging ipokrito at mapagpaimbabaw lamang, ay piliin niyo po kung sino yung taong magiging kasakasama ninyo. Choose the people that will surround you and that will influence you. Kung nakita mo ang tropa mo, ang mga nagiging kaibigan mo, mapangmata, mapanlait, eh baka pwede niyong pag-isip-isipan, baka hindi ito yung para sa inyo. Kung ang mga lagi niyong nakakasama, mataas ang pride, punong-puno ng ego, punong-puno ng kanyang sarili, ay minsan lumaya naman kayo sa kanilang bakuran. Umalis kayo sa sa kanilang bakuran. Pumili kayo ng mga tao na alam ninyo mababa ang kalooban, handang magbago at tapat sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong kapayapaan. At tinawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan. Bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kung hindi tayo din po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Likha mo kami ng sangbagong puso.
amin, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging, tayong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot, sambang nanginginig, ibalik ang pusong bayang ng lalamig. Ikalik mo muli kami sa pag-ibig. Ilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmahal. Kaya kung pag-ibigin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan.
mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagbibisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat ng tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Bansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Hinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo namang magpalapit sa amin, sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalahatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, sa pagtanggap ng banal na komunyon. Dalawang paraan po ang pagtanggap ng katawan ng Panginoon. Una ay sa bibig, pangalawa ay sa kamay. Kapag sa bibig po, ito po ay inilalagay sa ating dila. Kaya ilalabas po natin ng kaunti ang ating dila para mailagay po doon ang katawan ng Panginoon. Iniiwasan po namin na ipasok yung aming mga daliri sa inyong mga bibig kasi walang dila kaming nakikita. Malamang kasi kami ay yung makagat at malawayan nyo pa kami. Kaya ilalabas po natin ng kaunti ang ating dila para maipatong po doon. At pagkatapos po, ang pangalawa ay sa kamay. Sa kamay naman po, ito po ay ipinapatong namin sa kamay ninyo, sa palad. So kapag tatanggap po kayo, yung isang kamay po ninyo nasa ilalim ng isang kamay, yung nasa ibabaw pong pala, doon namin ilalapag ng marahan ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay hahakbang sa sideward, patabi, at saka habang nakaharap po tayo sa altar, saka po natin ito dadamputin nung kamay na nasa ilalim, at ito ay marahan natin na isusubo. Ano po?
Wag po nating mamagikin. Tinanggap nung kaliwang kamay, ang ginawa, ni-roll na ganon. Napunta dito, magic. Hindi po ganon iyon. Ano po? Ayan, ano? Hindi po ganoon. Kaya, yung isang kamay, nasa ilalim ng isang kamay, ilalagay sa ibabaw. Pagkalagay po namin ng katawan ni Kristo, step sideward habang nakaharap sa altar, kukunin po natin ito nung nasa ilalim ng kamay at ito ay marahan nating ating isusubo sa ating mga bibig. Ito po ay paalala para mabigyan po natin ng patuloy na ng nararapat na paggalang ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Ha? Ayun, ayun.